Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa Miss Planet International 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Planet International reaction tayo ngayon. Alam ko, hinihintay ninyo ang reaction ko dyan. To be honest, hindi naman ako nanonood ng mga ganitong pageant. Pero kagabi, talagang, ay nako, pinanood ko siya. Pero hindi ko tinapos, natulog na ako. Kasi ngayon, ang goal ko, 10 p.m. tulog na ang Lola Sam ninyo. Kasi nga, di ba, may operation ako sa next week. So, kailangan syempre i-condition natin ng bonggang-bongga yung katawan natin. Kaya, ayun, maaga natutulog ang mama Sam ninyo ngayon. Ganon. Pero syempre, kaninang umaga, pag gising ko, Diyos ko, nagulat ako sa resulta. Ano ba? Naloka ako. Kagabi, bago ako matulog, nasa Q&A na sila. Tapos pag gising ko kanina, Diyos ko, parang ano ba yun? Nagbago na ang ihip ng hangin. Anyway, bago ang lahat, gusto ko muna i-congratulate syempre ang naging pambato natin dito sa Miss Planet International na si Cristel May Corios, na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, ang galing-galing niya na nakakuha ng 4th runner-up dito sa Miss Planet International 2024. So, deserve niya ba ang 4th runner-up? Ako para sa akin mas deserve niya ng more higher. Dapat nga title di ba? So, yun. So, naloka ako. 4th runner-up talaga. Tapos si Thailand, naging 2nd runner-up. At si Indonesia, nakakaloka, naging Miss Planet. Ano ba yun? Miss Angel, Chumachanes, ganon. At nawindang ako. Sabi ko nga kahit first runner-up, pwede itong si Cristel. At gusto ko rin i-congratulate syempre yung team ni Cristel na talagang kung sino man yung tumulong sa kanya sa likod ng laban niya dito sa Miss Planet International. In fairness sa inyong lahat, sobrang galing ng ginawa ninyong laban dito sa Miss Planet International. Mula doon sa styling ni Cristel, pati yung mga damitan ni Cristel, ang yung evening gown, my gosh, ang bongge shoes. So yon, gusto ko yon. And then talagang masasabi ko si Cristel palaban. And of course, yung national costume, dahil nanalo tayong best national costume dito sa Miss Planet International, ang bongga ninyo. So yon, ang galing ng creation, creative team ni Cristel, sobrang winner. So, ayun, nakakalungkot nga lang kasi binigay lang sa kanila ay 4th runner-up. I think mas deserve niya pa ng more higher na posisyon. Ganon. Anyway, wala naman tayong magagawa. Kailangan natin respetuhin yung desisyon nila. At para sa akin winner to si Cristel. At sa mga nag-places, sobrang dami na nag-places dito sa Miss Planet. Congratulations din naman sa inyo. At saka sa bagong Miss Planet title holder na si Miss United Arab, tama ba? So, siya yung nag-title ng Miss Planet 2024. At saka, syempre, doon sa medyo conflict, na-confuse ako dito yung merong pang Miss Angel Chumachenes, ganon. So, yung Miss Indonesia, yun dito, di ba? So, yan. So, ano ba reaction ko dito sa Miss Planet pageant na to? To be honest, naloka ako. Naloka ako ng bonggang-bongga. Ang gulo ng pageant. Maganda sana yung entablado. Punta tayo sa stage Yung stage panalo, ang laki. In fairness, mas maganda siya sa Miss Cosmo. So yon, talagang bongga. Mas maganda pa nga siya sa Miss International Ang ganda ng stage, ang laki ng stage, ang ganda ng ilaw, lighting. Sabi ko, ay in fairness sa Cambodia. Parang gusto ko sabihin na ano ba talaga ang gusto nilang patunayan? Kasi syempre, di ba, parang nung nakaraan, nagkaroon sila ng problema sa hosting nila dito sa Miss Grand. So ngayon, pinakita ng Miss Planet na talagang bongga talaga ang Cambodia mag-host ng mga ganitong pageant. At in fairness naman, ang ganda ng stage, ang ganda ng lightings nila,
panalo. Medyo madilim nga lang, kaya lang pero ano, dapat may spotlight talaga na para sa kandidata, para mas bongga, di ba? Anyway, yung host naman nila, magaling sana kaya lang masyadong OA. Hindi ko alam ha. Pero para sa akin medyo parang over and over and over talaga sa sa mga ano nila pag-host. Ando doon na buhay, magaling in fairness. Kaya lang medyo nag-over lang. Lalo na yung pagtawag nila ng mga ng mga runners up. Diyos ko Lord, kala mo siya na yung title. So nagugulat ako habang naliligo ako. Pinapakinggan ko. Talagang akala mo sila na yung sila na yung nanalo. At may pa-excitement talaga. So yan. So pero magaling, bawasan lang konti yung pagiging over kasi minsan kahit anong galing mo kapag over and over ka, so useless. Ganon. Kaya dapat bawasan lang nila para alam mo yun, mas appreciation talaga. Magaling naman. In fairness, yung tandem nilang dalawa talagang click na click. Kaya lang, ayun, minsan siguro dahil sa overwhelm. Gusto nilang mabuhay talaga yung pageant, in fairness. Tapos, nakita ko din yung mga judges, bored na sa sobrang haba ng pageant nila. Paano naman kasi, ang daming eksena. So, eto, medyo naloka ako sa part na to. Ang nakakaloka dito, top 27 ang announcement nila, tapos may pa-surprise, may top 1, di ba? Tapos top 17, tapos may pa-surprise, may top 1 uli. May plus 1, Tapos top 10, tapos may plus 1 uli. Tapos winner, siyempre, meron na namang plus 1. So, yun, nakakaloka. So, ang sasabihin ko sana dito, parang okay na sana yung pageant. Kaya lang, lagi kayong may plus 1. So, to win. Ganon. So, yung ano naman nila, eto naloka ako dito sa special awards. Ang dami. Akala ko ito na yung tinatawag na yung finalist nila. Ayun pala, hindi pa. Special award lang pala yun. Doon sa part na yun naloka ako. Tapos may na pa ako dyan yung swimsuit round. So, swimsuit competition daw. Naloka ako kasi parang, ano nangyari? Ayun pala, appearance lang. Ganon. So, parang sa Miss Universe na evening gown. Sige, show kayo dyan. Ganon. Marami sanang, maganda sana yung pageant nila, kaya lang ang daming ek-ek, inabot ng 7 hours, plus 1, so 8 hours. Inabot sila ng sobrang tagal dahil siguro yung mga hindi na importanteng mga bagay, sinama pa nila dito. Yan, katulad yan, halimbawa, introduction, dapat after ng ma-introduce na yung mga kandidata, so, tumawag na kayo ng semifinals ninyo o kaya magbigay kayo ng special award. Kaya na kasi yung special award ninyo, sa sobrang dami ng eksena, may corona pa. So, parang ang daming corona ng ng mga candidates dito. So, dapat wala na yon. Special award, and then, after ng special award, so, tawag na kayo ng semifinals. Tapos yung semifinals, yun na yung pagganahin ninyo. Ang tagal kasi ng ng facing ng pageant, kaya tumagal ng ganong bonggang-bongga. At nakakainip, sobrang nakakainip siya. Tapos may mga ilang kandidata din na naloka din ako dito, nag-walk out during pageant, katulad na lang halimbawa, di Miss Jordan, doon na siya, mag-i-introduce na siya ng sarili niya, biglang sinabi niya, walk out na ako, ayoko na, yung ganon. Parang, di sana, ginawa na ninyo yan, parang dapat, nung bago pa lang mag-pageant. Katulad ni Miss Cambodia, di ba? Si Miss Cambodia, nag-withdraw din siya, sa pageant day. Oo, mismo. So, nag-withdraw siya, tapos pinalitan siya. Agad-agad. Yon. At nakakuha ng special awards. So, yon. So, nakakaloka kasi, parang dapat hindi na yon. Wala nang ganon. Tapos, yung may nag-away dyan si Miss Australia at saka si Miss UK. Si Miss UK hindi napasama sa semifinals. So, nakakaloka kasi
pinapasok ninyo ulit tapos hindi nyo pala sasama sa semifinals. 28 naman yung tinawag. Sana binigyan nyo na lang na or hinayaan nyo na lang siya sanang mag-back out sa pageant kung ganun din naman pala, di ba? So, yon. Ang daming eksena ng Miss Planet. Hindi ko alam. Sana sila, limit sila. Kasi ang daming mga contestant. Pagkatapos, ang daming mga ek-ek. Kaya siguro, naging pangit tignan yung pageant nila. Pero in fairness, maganda to kung tuloy-tuloy yung pageant. Katulad ng halimbawa, yung laban. Kumbaga, sana ang ginawa nila ay, ayun nga, pagkatapos ipakilala yung mga candidates kasi meron naman silang preliminary competition, di ba? So, tumawag na sila ng semifinals. Tapos ayun na, tapos nagbigay sila special award. Pagkatapos ayun, sana straightforward sila. Katulad na lang dito ng announcement ng runners up. Imaginein mo mula sa 10th place hanggang sa first place. So sana kumuha na lang kayo ng top 5, tapos mag-focus kayo dun sa top 5. I think ang ginagawa kasi ng Miss Planet, consideration sa mga kandidata. So, gusto nilang bigyan ng consideration, kaya binigyan nila ng mga ganitong placement. Pero kasi, dapat straightforward ka sa plano mo. Kung halimbawa, ang gusto ko lang ay 5. So, 5 lang, top 5 lang. Or gusto mo lang ng 3 lang. Daanin ninyo sa mga matitinding mga eksena para makita ninyo kung sino kaya nga kayo may judges, di ba? So, yon. And then, pagdating doon sa top 5, ayun na, sila na yung 4th runner-up hanggang winners. Hindi yung nagbigay na kayo ng corona, tinawag na ninyo yung Miss Planet, tapos biglang may isisigaw kayo na another winner. Kasi parang kahit sabihin nyo pa, nagbigay kayo ng consideration, nawala ng spotlight si si Miss Planet title holder dahil dyan sa announcement ninyo ng Miss Angel International. Hindi ko tuloy maintindihan, ano pa tong pageant na to? Dalawa ba siya o isa lang? 'Di ba? Kasi kung dalawa siya, may intindihan ko. Pero sana, in-announce na ninyo yung maaga. Tinan nyo, yung first runner-up ninyo, nawalan ng eksena para sa last two standing. Kasi pinag-last two standing ninyo si Indonesia sa kasi United Arab Di ngayon, si Luxembourg, nawala na siya ng eksena as a first runner-up. So, yung mga highlights na dapat na naibibigay sa kanila yung moment na yon, hindi na naibigay dahil nga sa mga ganitong pa +1 sila. So, kahit sabihin pa natin, nagko-considerate sila sa candidates, pero kasi dapat hindi. Kasi katulad niyan, yung moment ni Miss Planet parang nawala dahil nakain ni Miss Angel. Ano ba tong Miss Angel na to? At ano ang papel niya dito sa pageant na to? So, yun. So, medyo nakakaloka. Tapos bigla yung isisigaw dyan na equal sila, position. Ha? Ano ba talaga? Miss Angel ba to o Miss Planet? O, yun. Naiintindihan ko, ang Miss Planet ay pangkalawakan. Tapos may angel. Pero kasi para saan? Kasi ang pinag-uusapan dito, sino ba ang Miss Planet? So, ang nanalong Miss Planet ay si United Arab, and then si Indonesia ay parang binigyan ng special award. Kaya lang, nakain ni Indonesia yung moment na para sana dito kay Miss United Arab. So, doon nagkamali ang Miss Planet na parang nagmukha silang magulo tuloy sa tao. So, yung eksena na para sa candidates na kung sino yung nagwagi, nawala yung moment. Oo. So, yun lang yung akin, ha? Pero kasi, naiintindihan ko rin sa kabilang banda, ang gusto nilang mangyari dyan ay mabigyan ng recognition ang bawat kandidata na sumali sa kanila. Di sana lahat na lang, binigyan na lang nila ng special award, di ba? So, yun. So, anyway, congratulations syempre sa mga nanalo. At congratulations sa mga naging kandidata ng Miss Planet International at saka sa organization. Sana sa susunod na taon, mas maayos niya pa at mas maklaro niya yung pageant niya na wala na yung mga masyadong mga ek na kung ano-ano pang mga special award at kung ano-ano pa yung sana matanggal niya yun. So, sana mas maging maayos, parang mas bongga. Kasi maayos naman sana kung wala yung mga ganon. At maganda sana yung pageant kung aayusin talaga
yung klaro ba, oo, sa lahat. So yun, kinaklaro naman nila, kaya lang kasi parang marami silang pa-surprising. So yun, so ang mga nagwagi ay fourth runner-up nga si Miss Philippines, third runner-up si Ukraine, second runner-up naman si Thailand. Alam mo, naloka ako dito kay Thailand, bakit siya ang naging second runner-up? To be honest, dapat siya yung fourth runner-up at si Philippines yung second runner-up. Pero syempre, decision nila yan. And then, si Luxembourg naman ang first runner-up, Miss Angel naman si Indonesia, at Miss Planet 2024 si United Arab. So, at the end of the story, syempre, isa lang ang Miss Planet. At kung sino yung nag-title na yun, yun ang panalo. So, yan. Ayun, guys. So, syempre, congratulations sa atin sa nakuha nating placement dito sa Miss Planet International na talaga namang masasabi ko, in fairness, sa ang bongga ng kandidata natin dito. Ang galing-galing niya. So, lumaban talaga siya ng bongga-bongga. Kaya, congratulations kay Cristel May Coryo. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa Miss Planet International? Naloka ba kayo ng bonggang-bongga? Kasi ako, yes. So, yan. So, syempre, comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.